Maulan. Ayan. Hahanapin na yung mga plastic na malaki. So, ganito. Lalagyan na. Naalala ko tuloy yung have a good day. So, ayan. Nandito ako kila mama. So, hindi maganda yung panahon dito sa amin. Gawa ng may bagyo. So, ayan. Maulan. Maulan dito sa amin. Tingnan nyo naman. So, ayan. Nagpakain ako ng baboy. Tapos ko pa lang. Kaya lang ilabutan nga ako ng ulan. Kaya naman hindi ako agad nakalipat sa bahay. So, natapos ko ng linisan lahat. So, kaya lang napansin ko, ay, aba naman ito. So, tingnan nyo yung aming bubong dito sa babuyan ni Mama. Dahil nga maulan, so, ayan, napansin ko yung bubong ng bahay ng baboy ni Mama. So, natulo. Aba naman ito. Oo. Bakit ganito? So, ayan. So, kawawa talaga yung baboy pag ganito yung panahon. Wait lang. Papasok tayo. Wait. Oops. So, ito yung may mga baby na pig. Kaya lang, tingnan nyo naman yung kanilang So, talagang nagsisipagtuluan. Butas. So, kawawa yung mga baboy. Ay! Bakit ganito? So, nakaka-stress naman. So, ayan. Dito, may natulo. Ayan, basa na nga dyan. So, kawawa naman tong mga baby pig. Tingnan nyo naman. Oops! Natulo na siya. Ayan. So, halos lahat. Pati pala, dito sa bagong gawang bubong. Tingnan nyo, Ayan, natulo rin. So, masama kasi yung panahon dito sa amin gawa ng may bagyo. Kaya, ay nako. So, ganito, napakahirap. So, wala tayong magagawa kasi wala tayong perang pampayos. Hanggang tingin na lang ako kasi kanina ang lakas-lakas ng ulan, hindi agad ako nakapaglipat. Gawa ng, nilinisan ko na nga sila lahat. Tinanggalan ko na ng mga tae yung kasi hindi sila mapapaliguan ngayon gawa ng malamig. So, tinanggalan ko na lahat ng tae. Yun nga lang, nakulong ako dito gawa ng maulan. So, dito tayo sa kabila. Dito may gagawin kasi ako dito sa may, ay wait, kukuha pala ako ng plastic. Kasi meron ding tumutulo doon. Ang lakas ng ulan, grabe. So, may bagyo kasi dito sa amin sa Bicol. Kaya naman ang lakas ng ulan. So, papakita ko sa inyo yung mga tulo dito sa, Ayan. Yun naman, diba? Halos natulo. Gandun. Hanggang doon din, meron din doon may may mga anak na baboy. Napakahirap kasi ako yung nandito, parang ako yung na-stress bigla. Gawa ng nakikita kong parang nababasa sila. Although, hindi lahat ng kanilang katawan. Kaya talagang natutuluan nga sila ng ulan. Ang lakas ng ulan. So, ayan. Nanguha ko ng plastic. Ito yung plastic ng mga sa pagkain ng pang baby pig. So, ilalagay ko doon sa mga anak na baboy. Kasi may natulo. Kaya lang, ayan. Ang lakas ng ulan. Yun naman, ganyan kalakas ng ulan dito sa amin ngayong araw. So, wala kasi si Mama. Nandun siya sa, sa lugar niya, doon sa lola at lola namin. So, nag-aani pa kasi ng palay doon, kaya lang gantong panahon. So, sayang pa rin naman yung palay. Ang lakas ng ulan. Grabe. So, pangalawang araw ko na ngayon dito, gawa nung simula kahapon, nandito na ako. Kasi
kasi umalis si mama kahapon. Tapos yung isang baboy ni mama dyan na mga anak, bilang na kasi nun ng 110 days. 110 days na kasi nun kahapon. Hanggang sa ang bilang hanggang sa 24. So yun ang kanyang 114 days. So yun ang babantayan ko muna habang wala si mama. Kaya lang malamig yung panahon. So kawawa yung mga manok namin dun sa farm pag ganito. Yun ang kawawa dun. Grabe ang lakas ng ulan. Dito. Diba, oh? Nandun sa may kabila. Doon. May natulong. Yung pa naman yung mga anak na nandyan sa katabi. Lalaki na yung mga piglets ni mama. Lalaki na sila. Malapit na naman yung iwalay. Ayan, natuluan na ako. Ay, kahit saan ako pumwesto. Bakit ganito? Ayan, malalaki na yung piglets ni mama. So, malapit na naman yan iwalay. Yung nakawalay nung yung pinakita ko sa inyo, ayun, malalaki na agad sila. So, ayan. Aantayin ko munang tumila yung ulan para makalipat ako doon sa kabila. So, ayan. Babahan na naman pag ganito. Pag ganito yung ulan. Grabe. Ayan. Lilipat na tayo kasi parang walang planong tumila yung ulan. Para may magawa na nga ako. Oops! Ayan. Dito lang naman yan malapit. Ay, talaga. Whoops! Ayan. Dito! Ayan. Ito yung mga anak ngayong linggo. So, may ayusin kasi ako, may natulo. Dito nga muna natin. Huwag lang mahulog. Ayusin ko lang tong payong. Pasok muna ako. Diba? Aakyat tayo, aakyat. Kasi walang daanan. Oops, pero hulog ang inyong inday. Oops, yeah. So, meron kasi ako dito nakita na tulog. Dito tayo sa taas. So, ayan. Ayan. Charan! Ayan. Natulog siya dyan. Tapos, wait, papakita ko. Ayan o, natulog siya dyan. O. Tapat siya dito sa loob. Tapos, meron pa dito sa kabila. Saan ba yun? So, ayan o. Basta, basang-basa na dito. So, hindi pwede kasi mga anak nga siya. So, malapit na kasi itong mga anak. Pigi-pigi na to. Kaya, ito yung aking ayusin muna. Tapos, ito, yung kanyang bako do. So, that maayos. Kasi, pag nanganak siya, syempre yung mga pigi. So, makakalipat siya dito sa kabila. So, ito na lang muna siguro yung uunahin ko. Ayan. Yung natulong bubong. Kasi, yung mga manok yan, naakit kasi. Kaya ganyan. Natulo na tuloy. I-open ko lang itong plastic para ilagay dito. Bawasan lang yung tulo ng bubong para kapag nanganak siya, hindi naman mabalso, ay kawawa naman kung mga anak na to.
Ganto ka-busy yung mga tao dito sa amin. Wala naman kasi kaming ibang kapatid na lalaki. Talagang si kuya lang, kaya halos lahat talaga siya. So, dami ng trabaho. Hindi na malaman kung alin yung uunahin. Aba, nakakalungkot naman ko yun. Binuka ko lang. Nalagyan ko na yung isa, okay na siya. So, naalala ko tuloy nung ganito pa yung bahay namin. Yung hindi pa siya yung nakayero. So, ganito din yung ginagawa namin kapag may mga tulo. Pag maulan, ayan. Hahanapin na yung mga plastic na malaki. So, ganito, lalagyan na. Naalala ko tuloy yung maganda kasi sa baboy pag ganito lang yung kanilang bahay kasi presko. Kapag yero kasi tapos mainit, yun naman ang kawawa sa kanila. Yun nga lang, pag ganito namang maulan, so yun din yung problema. Kasi pag maulan tapos ganito, talaga hindi maiwasan na may tutulo, lalo pag may mga manok. Kasi siyempre yung mga manok yung naakyat-akyat sa bubong. Pag nabutas, wala na. Ito naman, dito ko naman siya ilalagay. Ay, ito pala, dito sa may ano. Meron din kasi dito. Sana yung... Nagulo ko yung manok. Nagulo ko yung manok. So, hindi ko na pala dapat pinutol. Sayang na. Pinutol ko pa. Kasi yung tulo pala dito. Ito. Nakikita niyo may tubig. May tubig siya. So, dito naman pala siya sa lubid. Dito pala siya na So, dapat hindi siya dito nakatali. Kasi napasok yung tubig. So, nilagyan ko na yung doon. Tsaka ito. Ayan, nilagyan ko na. So, dito naman tayo. Nagulo ko yung manak. Tapos sa ilang. Dapat pala hindi ko na hinati. So, itong bakod naman yung ayusin nito. Diba, panday tayo.
ayan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ang kawayan. So, paano nga ba? So, hindi ko malaman kung ano yung aking gagawin. Wala kasi siguro si kuya yung mga pinutol dito eh. So, paano ba? Paano ba natin to magagawa? So, ililipat ko na lang siguro ito ditong tali. So, alam paano kaya ito. O yan, hindi ko na malaman kung ano yung gagawin ko. Kaloka naman tong buhay ko. Kasi kuya na lang siguro yung gagawa niyan kasi hindi ko malaman kung saan ako kukuha ng kawayan. Basta at least yung butas ay nalagyan ko na ng nalagyan ko na siya ng plastic. So hindi na siya tutulo. Manganak man siya ngayon ay okay na siya, di ba? Check natin kung may gatas na siya. So, yun kasi yung palatandaan kapag malapit na manganak. So, wala pa naman. Pang ano niya pa lang naman ngayon, 111. So, start kahapon yung 110 niya. So, yun kasi yung bilang ng baboy kapag manganganak. Start ng 110 to 114. Pero yung maximum, hindi ko masyadong maalam. So, may nanganak na kasi dito kay mama ng 110 days. Kaya parang medyo naano na kami na kailangan pag 110 days na ay binabantayan na nga yung baboy. So, wala pa naman siya as of now. As of 111 days niya. So, wala pa naman. So, hindi pa siya. Pinakikausapin namin siya na dapat umaga siya manganak, wag gabi. Hindi ko maalam kung nasaan yung baby niya. Laki na siya eh. So, naglalactating na siya. Yun na yung pagkain niya ngayon. Simula nung 108. 108 days niya yun. Nag-start na siya mag-lactating. Yan lang muna ang ganap natin ngayong araw dahil nandito nga tayo sa farm ni Mama. Sa farm ni Mama. So, maulan ngayon. Okay naman na yung bubong dito. Nilagyan ko na nga ng plastic. So, itong kawayan, ayan. Si Kuya na lang siguro yung aking gagawin. So, hindi ko maalam kasi wala akong makitang pako. Tapos, plano ko sana, tatanggalin ko na lang yung kawayan dito sa front, tapos ililipat ko dun sa back. Kaya wala akong makahanap na pako. Eh, nasa palayan din si Papa. Kaya hindi ko alam. So, ayan. So, hanggang dito na lang muna guys, ang aking ipapakita sa inyo. So, ayan. Dahil nandito tayo sa Bukid 1. Bukid 1 kasi yung tawag namin dito kila Mama. Tapos yung dun sa amin sa farm is Bukid 2. So, nandito tayo sa Bukid 1. Okay, so ayan hapon na at hindi matahimik ang aking kaluluwa. May ganong part. Gusto ko talagang magawa yung dun sa babayan. Babuyan namin. So, ayan, naghahanap ako ng pako. Dahil gusto ko talagang maging panda. Yun lang yun. So, ayan, maghanap tayo ng pako. Sabi ni Papa nandito daw. So, ayan, meron nga dito. Ayan. So, pwede natin dalhin natin to. Ay, hala. May bigas. Magsasaing pa ata ako dun sa kulungan ng baboy. So, dalhin ko yung plies. May martilyo naman dun. So, ay, meron pa pala dito. So, may mga pako pa pala dito. So, ito yung mga lumang pako. Pwede pa naman siguro to. So, titingnan muna natin. So, mga luma na siya. Pero may mga ano pa rin naman. May mga good pa. So, dalhin natin. Tapos, maghahanap ako ng alambre. So, itago ko muna to ritong bigas. Ayan, may alambre rito.
Kaya lang, maliliit. So, baka hindi naman siya kaya dun sa kawayan. Saan kaya? May ano din eh. Gago ko lang muna yung bigas. Ano kayang gagawin doon ni Papa? So, ayan. Ay, dalhin ko na lang itong martilyo para hindi na ako papasok dun sa bahay. Ay, wag na pala. Kasi dito rin pala tayo sa loob dadaan. So, ayan. So, kung maghanap ng alambre, wait. Titingin nga muna tayo dun sa kubo. Baka mayroong alambre pa dito si Papa. Ayan. Wala kasi akong magawa. So, gusto ko maayos yung kulungan ng baboy kasi kung manganak na siya. So, ayan. Maghanap tayo dito ng alambre. Chicken kaya dito? May chicken ba dire? Ay, mayroon. So, ayan. So, may chicken na naman dito. Ayan. Kulay black. So, ito yung dati naming kulungan ng manok. Nang dito pa kami nag-stay. So, ayan. Ngayon, naging ano na siya. Naging bodega glassware. So, wala atang alambre dito. So, mukhang wala namang alambre dito. Wala akong alambre. So, kailangan ko ng alambre kasi yung iba doon is hindi na rin siya malalagyan ng, ay hindi na rin didikitan ng pako. So, dahil dyan, wala tayong mahanap na alambre. So, ano ang aking gagawin? Ano kaya? Pako kasi, yung ibang part ng ano, ano na, sira na. Hindi na siya nalalagyan ng pako. So, oras na daw ng hapon, sabi ng manok. So, yan, let's go na. Tingnan natin kung ano magagawa ng aking daladalang to. Pako lang yung aking dala. So, pupunta na tayo sa babuyan. Kukunin lang ako dito sa loob ng bahay. Wait lang. Araw. So, ayan. Punta na tayo sa may kulungan ng baboy. So, ayan. Medyo, ano na, tumila na yung ulan ngayon. Pero mahangin pa rin. Aray ko, so, ayan. Hinipit sa kilikili na. Hinipit sa kilikili na yung, ano, martilyo. Araw, araw, araw. So, ayan. Pahirapan. So, ayan. May nakuha ko rito. Pwede na siguro itong mga alambre dito. Ayan. So, pwede na siguro ito. Itatali ko kasi doon sa part. Ay, eto pala. Ay, siya. So, may nahanap akong alambre. Ayan. So, hindi pa ako magpapakain, guys. Mamaya pa tayo magpapakain. Magpapanday lang ako. So, ayan. Tumain na naman yung ano. Tumain na naman yung buntis. Tumain na yung buntis. So, ayan. Masarap na yung kanyang tulog. Siguro nagre-relax na siya. Hay! May ganun. Nagre-relax siya. So, kukuha muna ako ng kahoy. Kukuha ako ng kahoy at tatanggalin ko na. So, meron ako dito nakita ang mga kawayan. So, mga ito. So, pwede na siguro to. Tatanggalin ko nga muna. Diba? So, ganun lang. Hanap-hanap tayong paraan. So, dito ako sa tuyo. Hindi ako magpapakain na ba? Maaga pa mga day. So, pwesto natin yun. Baboy pala, wait.
May naalala pala ako yung mga baboy. So, nakalimutan ko na yung mga baboy ni Mama. Hindi ko pa pala nilabas. So, kawawa naman. Ay, gutom na. So, pinakain ko yung mami nila kanina. Kaya lang, hindi ko nga pala nabuksan. Hindi ka pa naman nagtae, Mami? Kapag nagtae ka naman yan. Nagugutom na sila. Pero may tayo pa yung mamay nila. Aba, wait lang. Magbawalis lang tayo. So, ayan o. Diba? Nagkagulo na sila. Kaya lang tumayo yung mama nila. Ayan. O, nagkandarang bukit. Yung itsura nung isa. Hala ka dyan. Ayan, malalaki naman na sila. Nakain na yan. Kaya kumbaga yung parang dede is ano na lang nila lisangan. Ano lang. Kaya lang ganyan, nag-aaway-aaway sa mahirap. Bahala sila dyan, magkanda gulo-gulo. Oh. Magkanda gulo-gulo kayo dyan. Nagagalit. Pag si Mami ang nagalit, wala kayo dyan. Nabangon niya si Mami. Nag-aagawan sila sa dede. Bahala sila. So, tatanggalin ko muna to. Para naman makuha natin yung kawayan. Daming tali. Buwangin yung buntis. Siguro nahilab na rin yung tiyan. Hirap na hirap. Hirap na hirap na. Kamayin na lang pala. Mas madali pa. Nag-ingay mo naman, chickeness. Bakit napakaingay mo, chickeness? Ikaw ba kayo mga ngetlog? So, patuloy na nga lang natin. Hindi naman ito. Uy, kaingay talaga. Ano? Ba yan? So, hirap na hirap naman ako. Neto ano. Hindi kasi pumunta dito si Habi. So, sana pag gagawin ko neto. Okay, walay muna kami ngayon. So, andun sa farm. Ako dito muna kila Mama. Ganon. So, ganun talaga ang life. Ayan. Kuha na tayo isa. Pwede pa yan. Dalawa. Pwede na to. Hindi na kayang ipako. Bay, itatali ko. Ang importante naman ay lagyan lang ng harang yung ano. Para hindi nga makadaan yung baby piglets. Kapag nanganak na yung mommy pig. So, yun lang yung ating purpose. So, ayusin ko lang ni Kuya. Gusto ko lang talaga siyang gawin na yun.
Kasi iniisip ko pag mamayang gabi mga anak na. Paano na? Hindi naman tayo makapagpanday mamayang gabi at bawal na yun. So, mga gabi. Kaya. Pero wala naman akong gagawin. So, ayun. So, gagawin ko mga lang. Sana lang. Okay na. Tapos natin doon. Ay. Balibag. So, okay. Tapos na tayo sa kawayan. So, ipasok ko muna siya. Para makapasok. Tapos yung aking pako. Martilyo. Pakunin ko pala yung dustpan at saka walis. Kapag tumayo siya, matatanggal ko yung kain niya. Kahilig pa naman higaan yung kako. Kaya gusto naman itong bago. Siyempre, aakyat ulit ako kasi hindi ako makakadaan doon. Hindi ako nagdumaan doon sa likod. Although, pwede sana doon. Para hindi na tayo dumaan sa likod. Ganyan lang ang life. Okay. Ano, may mga anak ka na, may? Hingin ko na isang baboy. Pero hulog ang cellphone. Tanggalin ko muna yung kain. So, yan, dahil wala akong lagyan ng camera. So, ito yung aking aayusin. Kita nyo naman, may butas siya. So, wala kasi ako mapaglagyan. Gawa ng mga kaboy. Ay, nagugulo din. O, kaya naman, mamaya ko na napapakita sa inyo. Kapag natapos na. So, yan na. So, yan, natapos na nga ako. O, diba, tingnan nyo, wala na yung butas doon. Charan! So, ayan. Kapag may gusto talaga, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. So, hindi na siya gagawin ni Kuya. So, diba, minus na siya sa gagawin ni Kuya. So, nilagyan ko ng alambre yung hindi na nakakapitan ng pako. Kagaya neto. Ayan, oh. So, malambot na kasi yung kawayan dito. Kaya alambre na lang. Tapos, dito naman, yun. Dito, yung part na yun. Ito yung nilagyan ko kasi may labasan yan. Gawa kasi ng baby niya, dati dito yung pasukan. So, ngayon, dahil meron ng inahin dito sa kabila, so, hindi na siya pwede dyan. Kaya, hinarangan na natin. So, ayan. Dito rin, nilagyan ko ng alambre kasi hindi na rin siya pwedeng lagyan ng pako. So, madami na butas yung kawayan dito. So, hindi nakakapit yung pako. Ayan. So, okay na siya. Kaya naman, ayan. Na-achieve ko yung aking goal for today. So, hindi na yung gagawin ni Kuya, diba? So, minus na siya sa gagawin ni Kuya. At handang-handa na nga na mga anak yung ating piggy. So, ayan. So, mag-aantay na lang tayo. So, malinis na yan. So, mini-maintain ko talaga na malinis siya para kapag manganganak na nga ay ready na nga yung yung kanyang bahay. So, maghahanda na rin ako ng mga tela na gagamitin. Tapos yung pangsapin. So, ayun na. Ang ating goal ay na-achieve ko. So, yun lang guys. Thank you for watching. Laging tatandaan na kapag may gusto ay may paraan. Bye!